Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. So ngayon naman ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga dapat nating iwasan habang nasa language training tayo. So iwasan din natin na maging sip-sip. Maging sip-sip sa teacher or maging sip-sip sa pinakamagaling sa klase or maging sip-sip sa kung kani-kanino or sa agency o dun sa may authority na nag-a-assist sa atin. Iwasan nating maging sip-sip kasi yung pagiging sip-sip po, hindi po yan ang magpapasa sa atin sa exam. Kahit po sumipsip tayo ng sumipsip, regaluhan natin sila ng regaluhan, bigyan natin sila ng bigyan, purihin natin sila ng purihin, is hindi po sila yung magpapasa sa atin sa exam. Kung magaling ka naman talaga, bakit kailangan mong sumipsip? Di mo naman kailangan sumipsip kung magaling ka talaga, di ba? Kung gusto mong mag-aral talaga, hindi mo naman kailangan sumipsip. Yung pagsipsip kasi na gusto mo ipasa ka or gusto mo maging favorite ka, maging magaling ka sa paningin nila, hindi yan effective. Hindi siya effective. Kasi lalabas at lalabas ang galing mo, hindi dahil sumisip-sip ka or ang dami mong binigay na regalo, nanlibre ka or nagbigay ka ng kung ano-ano, binigyan mo sila ng mga pabor, kahit na anong ibigay mo sa kanila, pagdating ng exam, hindi ka rin nila matutulungan. Pwede tayong maging mabuti sa ibang tao, pwede tayong maging mabait sa ibang tao, pwede tayong maging mabait sa mga teacher natin, pero hindi natin sila kailangan i-please. Hindi natin sila kailangan bigyan ng kung ano-ano para magustuhan nila tayo. Tandaan natin na bayad sila. Ikaw, wala kang sahod. Bakit gusto mo silang bigyan? Sila, meron silang sahod, mas malaki pa nga yung sahod nila dun sa allowance mo, di ba? So, kung gusto mo silang bigyan, wala namang problema, di ba? Pero, ang sinasabi ko is, wag tayong maging sip-sip in a sense na gusto lang nating maging mabango. Maging mabango sa teacher, maging mabango dun sa ibang tao, ganyan. Kahit na sumipsip ka sa kanila, hindi sila yung magpapasa sa'yo. Kahit na anong binigay mo sa kanila, hindi yun guarantee na makakapasa ka. Iwasan nating maging sipsip kasi nasasapawan din natin yung ibang tao Dahil nagiging favorite sila ng teacher, dahil nagiging favorite sila ng ibang mga estudyante. Ang nangyayari yung teacher nagiging bias. Ibig sabihin, hindi niya na natuturuan lahat ng estudyante. Nakapokus na lang siya dun sa paborito niyang estudyante. Iwasan din natin na mawalan tayo ng focus dun sa pag-aaral. Dun sa pagpapractice, sa pagsusulat, sa pakikinig, sa panonood. Diba? Meron siyang time limit. So, time-bounded tayo. Pag nag-aaral tayo ng German language, time-bounded tayo. Ibig sabihin, meron siyang time limit, meron siyang hangganan. So, iwasan natin na magpakasaya habang nasa German language. Mag-aral ka muna. Tsaka ka na magsaya pag nakapasa ka na. Kasi, karamihan nagsasaya habang nag-aaral ng German language. Okay lang yan. Mahaba pa naman. Relax lang tayo. Bonding lang tayo. SM muna tayo. Laro muna tayo. Kain muna tayo ng masasarap. Gala muna tayo. Mag-celebrate tayo. Mag-party tayo, di ba? Tsaka ka na mag-party. Tsaka ka na magsaya pag nakapasa ka na. Pero hanggat hindi ka pa nakakapasa, mag-concentrate ka muna. Mag-focus ka muna dun sa ginagawa mo. Yan yung sinasabi na baka mamaya nag-early celebration ka, pa-relax-relax ka, pa-banjing-banjing ka na akala mo isang pitik lang mapapasa mo yung exam. 'Di ba? Maraming nagkakamali sa maling akala 'di ba? Hindi porket marami kang kakampi, hindi porket marami kayo pasado ka na, 'di ba? Hindi porket lahat nagsasaya magiging relax ka na. 'Di ba? Kaya, dapat magpakasaya tayo kapag tapos na yung exam. Pag naipasa mo na yung exam, yun na, magdiwang ka na, magparty ka na, gawin mo na lahat ng gusto mo, di ba? Pero, pag naipasa mo na siya, kasi time-bounded nga So, kailangan hindi mawala yung focus mo dun sa goal mo. 'Di ba? Pag na-achieve mo yung goal mo, di tsaka ka magpakasaya, 'di ba? Kaya muna tayo sa distractions, iwasan muna natin yung kung ano-anong ginagawa natin, kung ano-anong inaatupag natin, 'di ba? Hangga't maaari is mabalance natin kung ano yung importante
Sino yung importante? Ano ba yung una mo muna na dapat gawin? Gawin mo muna yon kapag may extra time ka, tsaka mo na gawin yung iba. So, iwasan din natin na makalimot na magdasal. Tandaan natin, ang nagdala sa atin sa German language, ang nag-accept sa atin sa interview, ang magpapasa sa atin sa German language, hindi po yung tao, hindi po tayo din, hindi yung sarili natin, kundi ang may final say dyan, si Lord. So, wag nating kakalimutan magdasal kasi si Lord pa rin ang huling magdidesisyon kung papasa tayo o hindi. Kasi kung dedepende lang tayo sa kakayahan natin, pwede yung kakayahan natin, madalas dyan kulang kulang yung effort mo, 'di ba? Or hindi rin natin makontrol yung ibang tao, yung magi-interview sa atin or yung magpapa-exam sa atin, hindi rin natin kontrolado yun. Pero si Lord, kontrolado niya lahat. So, manalangin tayo kay Lord na kung ano yung mangyari is tulungan tayo. Tulungan tayo makapasa, tulungan tayong makuha yung pangarap natin, ganun. And maging honest tayo kay Lord and magtiwala tayo at ingatan natin yung binibigay niya. Baka mamaya, pinasa ka nga sa exam, hindi mo naman ginamit ng tama or inaksaya mo lang or sinayang mo lang or na-mismanage mo. Pag binibigyan tayo ng biyaya ni Lord, lalo na yung pagpasa sa exam, kailangan gawin natin yung part natin na mag-effort tayo. Hindi lang yung basta, ay, nag-pray na ako kay Lord, ipapasa na ako niyan. Si Lord yung magdidesisyon, yes. Pero dapat meron kang gagawin. Hindi pwede yung tamad na tamad kang mag-aral. Paano kanya ipapasa kung tamad na tamad kang mag-aral, diba? So, gawin natin yung parte natin and yung the rest, si Lord na yung bahala sa pagpasa natin. And tandaan natin na kapag yun nga, binibigyan tayo ng blessings ni Lord, ng biyaya ni Lord, hawakan natin ng tama, alagaan natin ng tama, 'di ba? I-manage natin ng tama. Hindi yung pag nakapasa ka na is parang wala ka nang pakialam kay Lord kung ano-ano nang ginawa mo, kung ano-ano nang inatupag mo, 'di ba? 'Di ba? Pinapanood tayo ni Lord bago natin makuha yung pangarap natin. Tinitignan niya kung karapat-dapat tayo, kung ano yung ginagawa natin, yung mga effort natin, yung puso natin, yung isip natin, tinitignan niya kung karapat-dapat ba to sa ibibigay ko. And karapat-dapat man tayo o hindi sa paningin ng tao, pag binigay ni Lord yung biyaya na yon, tinitignan pa rin niya kung ano yung ginagawa mo dun sa blessings na binibigay niya. Na wag tayo makakalimot na mag-pray kay Lord, na i-guide tayo kung paano natin ma-achieve, paano natin maipapasa yung language training. And siya lang naman talaga, siya ang huling-huling magdidesisyon kung papasa tayo o hindi. Gawin natin yung kaya natin and maniwala tayo kay Lord, manalangin tayo sa Kanya palagi, na i-guide tayo, turuan tayo ng tama, and na gabayan din tayo kung ano yung gagawin natin dun sa blessings na binibigay niya. So yun lang, maraming salamat sa panonood, ingat kayo palagi, God bless, see you dito sa Germany at sa mga nakapasa na welcome sa Germany, Tschüss!